muna ang bawat isa na mga nandito. Alam niyo po kung bakit? Hindi po ganun kadali na to drag our feet out to the streets sa panahon ng social media. Napaka-komportable na hawak lang natin ang ating mga cellphone at nilalabas lang natin ang mga saloobin natin at the comforts of our homes. Pero tayo ay nandito ngayon, patuloy na lumalabas, hindi lang dito sa Ayala, sa maraming lugar sa Pilipinas, sa maraming lugar sa Metro Manila, at sa mga probinsya, no? Alam ko, narinig ninyo yung balita na mukhang kakasuhan na nga ang speaker, Romualdez at si Saldico. Alam nyo po kung bakit? Sino po nakakaalam? Dahil po yan sa taong bayan. Dahil po yan sa kumikilos tayo patuloy at walang humpay. Kung wala pong lumalabas sa kalsada na taong bayan, sa palagay nyo po ba gagawin nila ito? Tama. 40 years ago or 42 years ago, yung taong itong nakatindig dito sa likuran natin, namatay para sa kalayaan, namatay para maibalik ang demokrasya, namatay para sa hustisya. Of course, kilala ninyo si Ninoy Aquino, yung apo po niya kasama na natin. Can you imagine that? 42 years ago, dito sa Ayala, buhay na buhay ang protesta. Of course, pinangunahan ito ng original batch of ATO members led by his brother, Butz Aquino. At marami po dito, may makasama po kami mga original batch 1983. Sana pa balakpakan po natin din sila. Alam niyo po yun, 40 years ago nandito sila sa harap ng Insular Life. Hanggang ngayon, nandito pa rin po ang Insular Life, buhay na buhay pa rin. At pinapaalala lang po ng ATOM na whatever legacy that we had back then, legacy po ng bawat Pilipino ito. Marami rin po, alam ko, sa Makati Villages Council were there in the 80s. Pwede po bang balakpakan po natin ang mga hanggang ngayon lumalaban, dinadrag ang mga kanilang mga paa para lang kahit na mahirap na minsan lumakad ng mabilis, ano? Pero sobrang appreciated po natin lahat yan. Ang ating panawagan na wala pong bibitaw, wala pong titigil hanggat walang nakukulong. Sinabi na nga po nila Kiko. At kapag may nakulong na po, wala pa rin pong bibitaw. Kasi ang nangyayari, pinapardon after 2 years, after 3 years, pagbago na po ang presidente. Natatandaan niyo po ba yun? Marami sa mga kinulong nun na pinakawalan ay may kaso na naman ngayon. Sabi nga sa social media, kayo na naman! Hindi ko na po baabahin at alam ko may mga magsasalita pa ho, pero sa November 30, inaanyayahan po namin ang lahat na makilahok po sa trillion peso march sa EDSA Shrine. At kung nasa probinsya man po kayo, marami pong palagay ko, organically will be formed yung mga mobilizations. Sumama po tayo, lumabas po tayo ng kalye. At isang paalala lang, again, Ninoy Aquino died for freedom. Ninoy Aquino died for justice for all Filipinos. Pwede po bang isang chant lang?